Mapagpalang araw mga kahabi, welcome back sa Habi ni Daddy. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa egg gap, yung pagitan ng araw ng pangingitlog. Anong kahalagahan yan at anong epekto niyan doon sa pamimisa ng mga itlog ng ating mga alagang ibon. At the same time, i-update natin ang breeding ng ating Sanconure, ang mga Sanconure breeding na breeder natin. Meron tayong dalawang breeder ng Sanconure, si Atos, si AU, si David at si Bathsheba. So titingnan natin kung ano ba ang nangyayari sa breeding ng ating mga Sanconure at masasagot din po nito yung ilan sa katanungan ng inyong mga kahabi natin na nasa breeding ng Sanconure at iba pang alaga ng ibon. Alaga ninyong ibon. Ito pong topic natin, hindi lang siya para sa Sanconure. Applicable din po siya sa ibang uri ng ibon. At ito pong ating ibibigay na impormasyon ay lahat hango po yan sa ating personal na karanasan, personal na natutunan mula sa experiences natin sa pag-aalaga ng ganitong mga uri ng ibon. So yun po yung ating mga ibabahagi sa inyo dito sa content ng video natin para sa araw na to. Okay, silipin natin yung ating pair ng Sanconure. Ito yung cage ng ating dalawang pair. Si Atos dito sa una, si Atos at si AU, tapos si David at si Bathsheba. Pareho silang nagne-nesting na. Yan. Nag-mating sila nung nakaraan, nakikita natin. At yung iba, na-post din natin sa Facebook page. So, dito, kay Atos sa kay AU, meron na tayong mark ng September 1. Ngayon ay September 27, dapat pisa na yan. Kasi 25 days lang naman ang incubation period ng Sanconure. Dito sa kabila, si David at kay Bathsheba, wala pa. No, wala pa. Nagpupugad sila, nagme-mating, pero ang tagal na nitong nagme-mating. Siguro nasa 6 months o 8 months na ito nagme-mating, pero hindi pa rin nangingitlog. Sa mga nagtatanong kung bakit ganon, may mga factor po yan na dapat alang-alang natin. Kasi itong natin, itong cage natin, see-through. Kita nila yung nasa gilid nila. Ayan, kita nila yung katabi nila na naglagay tayo ng bago dito, yung blue nape, ayan sa gilid. Sa kabila, yung isa pang pair ng Sanconure. So maaaring naging reason yan para ma-delay yung pangingitlog ng ibon natin. Ang edad nitong mga ibon natin nasa 2 years old na. Mahigit. Pero wala pa. Hindi pa sila nag-iitlog. Hindi pa tayo sa kabila. Check na natin to. Tatok lang tayo. So ito yung pair natin ni Atos at ni AU. Lalabas yan. Yan. Meron silang 4 na itlog. Yan. Kung mapapansin nyo, yung isa, maitim. Yung pagkaitim niya, mukhang bugok. No, ito. Itong isa na to. Ito. Mukha tong, bugok na tong itlog na to. Yung tatlo, healthy siya. Lahat po yan ay may similya. Okay? At wala pang napisa. No, ibig sabihin, yung unang itlog po na yan ay yan yung bugok. Ito po yung unang itlog dyan. Ito. Ito yung unang itlog dyan, kaya hindi siya pa napipisa. Dapat kasi pisahan na to ngayon. Dahil 27 days na. So, hindi siya napisa. Ibig sabihin, yung tatlong itlog na to,
yan yung sunod-sunod na itlog. Yung una, may gap po siya na 7 days to 8 days, no? Kasi tinek ko to September 8, wala pa siyang second egg. Lumagpas ng September 8 yung second egg niya. Kaya ibig sabihin 7 days mahigit, baka 7 to 8 days ang interval ng unang itlog doon sa pangalawang itlog. Tapos yung sumunod na itlog, yung pangatlo at pang-apat, dalawang araw na lang yung isang araw na lang yung interval. Tapos the following day, umitlog na. Ang normal kasi na ng itlog ay isang araw ang pagitan. Tapos the following day, mangingitlog ulit. No, merong isang araw na pagitan bawat pangingitlog. Sa loob ng 7 days interval, hindi pa nangitlog ang ibon ninyo, i-check nyo na po, possible egg binding po yan. Tingnan nyo po yung ibon kung nakakagalaw pa ng maayos. Kung hindi na, at hirap na siyang gumalaw, tulungan nyo na pong ilabas yung itlog. May mga video tayo tungkol sa egg binding, panoorin nyo po. Yung sample po natin sa San Cuñor, ma-apply nyo rin po yan sa ibang uri ng ibon. Dito po, dahil may nagkaroon ng 7 to 8 days na gap sa pagitan ng itlog, ay naging epekto na bugok yung unang itlog. Ang pagitan po niyan normal, dapat isang araw lang. Nangitlog ngayon, bukas hindi. The following day, mangingitlog dapat. Ganun po dapat ang interval lang na normal na pangingitlog. Ngayon, dahil nagkaroon ng gap sa pangingitlog, naging epekto na bugok yung unang itlog. No? Dito sa sample natin ngayon. Pero meron naman po mga sample tayo dito sa ibunan na napipisa naman yung unang itlog. Ang nagiging epekto naman po, nadadaganan niya yung mga sumunod na itlog dahil masyado nang malaki yung inakay doon sa mga susunod na itlog. Ngayon, kung napisa naman yung mga susunod na itlog, pwede naman niya madaganan yung mga inakay na mas maliliit kaysa sa kanya. Ang solusyon pong ginagawa natin dito para malimitahan yung gap sa pagitan ng pangitlog ay siyempre po yung masusustansyang pagkain at yung natural source ng calcium at vitamin D3 sana. At kung wala naman, gumagamit din tayo ng synthetic, no? Kasi ang natural source ng calcium, bayabas, cattle bone, pwede po yun, broccoli, malunggay, dahon, saka bunga, maganda po yan. Pero tayo, nagdadagdag pa tayo bukod doon, no? Dahil wala naman tayong ginagamit na cattle bone, meron tayong Tecotrin powder na ginagamit, no? At sa vitamin D3 naman, nandun na rin sa Vitamin Pro na ginagamit natin, sa vitamin, at nandun na rin sa Tecotrin powder na nilalagay natin. Yung iba sa kanila naaarawan, yung iba hindi masyadong naaarawan. So yun po yung ating binibigay na additional na supplement para ma-address yung hindi masyadong magkaroon ng ganon pangyayari dito sa ating ibunan. At doon naman sa mga maagang napipisa, kung napipisa, no, at may gap, hinahandpid po natin yan para hindi nila madaganan yung mga susunod na inakay na masyadong maliit kumpara sa kanila. No? Yun po yung mga solusyon na ginagawa natin kapag nararanasan natin yung ganitong pangyayari dito sa ating ibunan. Applicable po ito sa lahat ng uri ng ibon na inaalagaan natin mula sa maliit hanggang sa pinakamalalaking ibon na mayroon tayo. So, yun po mga kahabi ang ating maibabahagi dito sa topic na to. Sana ay nasagot natin yung katanungan ng iba sa inyo at nakakapagbigay tayo ng impormasyon tungkol sa egg gap ng ating mga alaging ibon at sa breeding na rin ng ating mga San Cuñor. Salamat po sa inyong support at panonood. God bless you.